Nakabili din ako ng violin ng Shopee. Ang pangit ng tunog, guys. Okay, so yung tunog, hindi naman siya ganun kalaking factor. So sabi nga nila, 'di ba, nasa Indian 'yan, wala sa pana, wala 'yan sa gamit mo. Nasa nagpapatunog 'yon. So it doesn't mean na mura siya, na pangit yung quality niya, pangit na yung tunog niya agad. Well, yes, siguro puwede nating sabihin na hindi gano'n ka-appealing, 'no? Pero kung marunong yung nagpapatunog, mapapaganda niya yung sound. So, bakit ko sinasabi 'to? Kasi a lot of people think na 'pag bumili sila ng mas mahal na instrument, gaganda na yung sound nila. But in reality, baliktad yung mangyayari. Okay, kasi, yung mas magandang instrument amplifies what you give it, 'di ba? Kasi yung violin, violin 'yan, 'no? Kahit magkano yung presyo niya, it's the same thing, 'no? Yung bow, yung strings, yung kahoy, lahat 'yon pare-parehas ng ginagawa. Nag-iiba lang yung quality. Pero kung gagamitin mo siya, ihilisin mo yung bow, magdo-draw ka ng bow, tas mali, pangit talaga yung lalabas na tunog. Kung tama yung ginagawa mo, para mapalabas mo yung best na kaya niya, syempre lalabas yung maganda. So, kung bibili ka ng mas mahal na violin, thinking na mas mahal, mas maganda yung tunog na lalabas, you are going to regret it, no? Kaya talagang kami, ang ina-advise talaga is buy what you can with your budget. Tapos, maghanap ka ng magtuturo sa'yo ng tama para mapaganda mo yung sound, no? Yung iba kasi, bili agad. First time, bili 15K na violin. Tapos, mag-self-study na lang. Diba? Ang ending, gi-give up din. Bebenta na lang ng palugi yung instrument kasi hindi naman nila mapatunog ng ayos. Akala nila, instrument yung problema. In reality, yun nagpapatunog yung may problema kasi hindi niya alam kung paano gamitin. So, kung napapangitan kayo sa tunog ng instrument nyo ngayon, it might be that you need to learn how to properly use it, no? Kasi kung hindi ka matututo, hindi mo siya magagamit ng ayos. Laging pangit. Kahit pagamitin ka ng mas mahal na instrument, hindi mo masabing gaganda yung tunog na lalabas. Kasi kung mali yung ginagawa mo, hindi talaga tutunog ng maayos. So, yun nga, kong sinasabi sa mga nagpaparecommend ng instrument, kung kano yung budget nyo, if yung sagad na budget nyo, baba ka muna ng konti doon, tapos magtira ka ng para sa lessons, at least 5 to 10 sessions, para matuto ka. And then siguro kung okay ka na doon, marunong ka na magbasa ng nota, marunong ka na mag-bowing, marunong ka na tumipa, and then wala ka naman talagang plano na karirin yung pagtugtog at habi-habi lang, and you have the basic knowledge na, dun, pwede ka nang mag-self-study kung gusto mo. Pero yung magsisimula ka from scratch, tapos bumili ka ng instrument, tapos akala mo parang guitar lang na pag nakita mo sa internet yung itsura ng daliri, okay na. Hindi ganun yung instrument na to. Very steep yung learning curve. So, yung quality of your sound is galing sa'yo. And if you want to have a good sounding instrument, you have to have good set of skills para sulit, no? Kahit nasabihin mong 1K, 2K lang yung violin, kung maayos yung pagpapatunog mo, merong lalabas na magandang tunog diyan. So you always have to check, no, yung skills mo muna. Huwag mo sisihin yung instrument kung mura o mahal, no? Of course, sa mas mura, kailangan mas matrabaho ng konti kasi may mga adjustment na kailangan gawin to make it playable, no? Minsan kasi yung quality control, no, hindi pare-parehas. But at the end of the day, it's a violin that you have to play, no? So, kung tutugtugan mo siya ng tama, lalabas at lalabas yung tunog niya. So, again, wala sa Indian. Wala sa pana, nasa Indian yung skill, no? Kung paano magpaganda. So, don't blame the gear. Blame the user.